Bigyan natin ng pansin ng tao. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, dapat tumulong tayo sa tao. Love your neighbor as you love yourself. Busy ka sa trabaho mo. Ngunit dapat naman, kung may pinapatay, may ninanakawan, at dapat may pagtingin ka. Kasi love one another. Hindi pwede na ninanakawan, pinapatay, wala ka nang ginawa kundi trabaho mo lang. Ang sinasabi na Diyos, thou shall not steal, thou shall not lie, thou shall not kill. Kung nakikita mo ang kababayan mo, pinagnanakan, pinapatay, pinagsisinungalingan, dapat makialam ka. Kasi ikaw ay naniniwala sa Diyos. At isipin mo, kung sarili mo lang iniisip mo, ikaw magnanakawan ka. Dapat sabay-sabay tayong labanan ng mga magnanakaw. Mga sinungaling, sabay-sabay tayo. Busy man na tayo kasi sa bandang ulit tulad ngayon. Alam ninyo, nagnanakaw si Sara Duterte. Department of Education. Salit, naipunta ang pera sa mga anak nyo na nag-aaral. Pinupulsa niya. Kita nyo, pinupulsa niya. Pag hindi ka nakialam, ikaw apektado. Alam mo, pati dyan, mayroong mga, sa budget ng Pilipinas, nag-ano ng pera para sa tao, kundi sa budget, para sa politiko, pambayan nila. Kita mo, kung hindi ka makialam, ultimately, ikaw ay bibiktimahin ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, sinungaling, organisado sila. Organisado sila. Kanila ang pulis, kanila ang Comelec, kanila ang Kongreso. Eh ikaw, wala kang pakialam. Tinakaw lang sila ng nakaw. Eto, sipin ninyo, matanda na ko sa mundo. Si Marcos, magnanakaw. Bilyon-bilyon na ninakaw niya. Pinatalsik na natin yan. Iritero na nakaw na yaman. Ngunit, pinalik ni Duterte. Pinalik. Hinayaan niyang kumandidato. Anong patas natin? Kung ikaw ang bahay mo, magpapasok ka ba na magnanakaw sinungaling at hawak yung pera mo? Never! Never! Yan ang gawain nito. Huwag mong papasukin na magnanakaw sinungaling. Pinapasok niya. Bakit? Ito ay tuta ni Duterte. Panahon ni Duterte. Kung anong gusto niya, siya ang nasusunod. Dapat tumakbo si Marcos kasi para magdagdag sa boto ng anak niyang si BP Sara. Siya lang magbibigay ng maraming boto. Kaya, tinatakbo niya, nito sabat. Pag ikaw, Presidente na Marcos, huwag mo nga akong habulin ha, kasi ang dami kong pinatay, ang dami kong ninangaw, ang dami kong inisbaril. At hindi na yun. Ang susunod naman na Presidente, si Sara. Si Sara! Ang kaso, nung umupo na si Bongbong, ayaw, hindi si Sara. Ang gusto niya si Martin Romualdez. Kaya sabi ni Duterte, mag-udita tayo! Sabo? Bakit? Eh, hahabulin nga yun ni Martin. Ito nga, kung marami siyang kasalanan. Hahabulin na ngayon. Ngayon, kita ninyo. Galit na galit ang Duterte. Kamarcos! Bakit? Nalaman ngayon sa investigasyon sa Quadcom sa House of Representatives. Gagong-gago si Duterte. Siya ang pinuno ng smuggling. Siya ang pinuno ng plunder. Siya ang pinuno ng extradition. Patayin mo! Hayaan mo lumaban! Parilin mo! Kita mo, wala pa tayong batas na mumatay. Sasabihin niya sa pulis, parilin mo! Hato na baril mo! May babayaran ka pa. Wow! Bulok na bulok si Duterte. Ngayon, may kaso na sa ICC. Kukunin na si Duterte. Mabuti nga! Na ICC! Kaya bago makuha yan, gusto
ang mga militar para sa ngayon makuha ng gobyerno at hindi siya makuha ng ICC. Yan ang katotohanan, mga babae. Ito naman mga kasamahan ko nandito. Ayaw nila Pre, si Sara Duterte kasi magnanakaw dapat Batangas. Ayaw nila yung budget. Ngunit dapat yan ay bunga lang nabulog na pamahalaan. Dapat walisin yan. O may tanong ka, ano po ang tanong mo? Ay bilang isang kabataan at wala kami during time ng panahon na kay former President Corazon Aquino, wala po kami totally full. Bakit hati po ang opinion ng ating mga kababayan about history sa bansang Pilipinas? Alam niyo, bilyon-bilyon ang ginastos ni Marcos para sabihin napakaganda ang panahon ng tatay niya. Bilyon-bilyon. Alam niyo ang ebidensya sa Supreme Court, nandun bilyon-bilyon na ninakaw nila. Heredero ng nakaw na yaman. Pinatlat niya ang Kongreso. Diktador. At yung napatalsik natin, yung pala, nilanakaw niya ang pera ng Pilipinas. Inideposito sa Switzerland. Inalagay sa Amerika. At dito, may chronic capitalism na tinatawag nila. Ako may-ari, ngunit ikaw lumalabas. Yan ang history. Yung mga tao ni Marcos, nagsoli sila. Yung mga ninakaw, doon sa Switzerland mismo, nagsoli ng pera. Yung sa Amerika, ang dami niyang pinili na building, pinagbili yun at binigay ng Amerika sa Pilipinas. Hindi ninyo alam yan kasi hindi pa kayo ron. Ngayon, record, magsaliksik kayo sa Supreme Court, okay? Ang labutan ko na lang doon kasi kay puro dismiss ang kaso. Hindi puro dismiss. No. At talaga, magbayad ka na 250 billion, hindi na dismiss yan. Never! Estate tax! Never! Kasi yan ang pinapakain sa inyo ng Marcos. Ha? Ngunit pumunta ka sa Supreme Court, nandito kanina, si CJ Siner, pag tinanong mo na ako, sasagutin ka lahat ng mga kaso. Nandito kanina. In fact, tay, ba't galit ka sa mga Duterte din? ha? Ba't galit ka rin sa mga Duterte? Magnanakaw, sinungaling hari ng drug lord. Alam na, nagkikinig ba kayo? Nagkikinig ba kayo sa hearing sa Quadcom. Nagkikinig ba kayo? Ano ang nakita nila doon? Ano nakita nila doon? Panay kagaguha ng Duterte! Bakit hindi ako magagalit? Ito pa naman. Hoy! Buwan yan! Palabanin mo! Pag lumaban, parilin mo! Saan mo? Bakit hindi ka galit? Ha? Walang death penalty. Pagkatapos suodya ka mga pulis, lumaban para patayin mo na. Wow! Napakasimple. Magagalit ka nun. Hati lang yun! Si Duterte, siya ang pinuno, kami na lumalaban sa kanya. Ikaw lumaban, irerenta ka. Meron anti-terror law. Pwede ka nang huliin. Tay, may tanong ako. Anong tanong mo? Ano, ali ka nga. Sagutin mo mga tanong. Ano? Nung panahon po ba, nung napatalsik po si Ferdinand Marcos Sr. At naging presidente po ba si Cory Aquino? Ganito. Umasinso po ba ang Pilipinas? Ito. Umasenso. Masenso daw, pre. Umasenso. Unang-una, nung si Marcos bagsak, alam ninyo, bago tumubo si Marcos. Bangkrut ang Pilipinas! Number